Lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang maging saksi. Mapagpalang araw ng Miyerkules Kapanalig, kapistahan ngayon ni Santa Maria Magdalena, ang tinaguriang apostol ng mga apostoles. Happy Fiesta po sa lahat ng mga parokyang siya ang patron. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sa unang araw ng Sanlinggo, maagang nagpunta sa libingan si Maria Magdalena habang madilim pa. Nang makita niyang tinanggal ang bato mula sa libingan, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, "May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya nilagay." Nanatili sa labas ng libingan si Maria na tumatangis. Habang tumatangis siya, yumukod siyang nakatanaw sa libingan at may nakita siyang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo. Nasa may ulunan ng isa at ang ikalawa na nasa may paanan ng kinalagakan ng bangkay ni Jesus. Sinabi sa kanya ng mga yun, "Bakit ka tumatangis?" Sinabi niya sa kanila, "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya inilagak." Pagkasabi niya ng mga ito, tumalikod siya at nakita niya si Jesus na nakatayo. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit ka tumatangis? Sinong hinahanap mo?" Sa pag-aakala niyang yon ang hardinero, sinabi niya sa kanya, "Ginoo, kung kayong nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko siya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Pagkaharap niya ay winika niya sa kanya sa Aramaiko, "Rabboni," na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong pigilin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking ama. Puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanila, paakyat ako sa ama ko at sa ama niyo, sa Diyos ko at sa Diyos niyo." Pumunta si Maria Magdalena na nagbalita sa mga alagad, "Nakita ko ang Panginoon at ito ang sinabi niya sa akin." Minsan, bumisita ako sa isang behavioral health care center noong ako ay seminarista pa lamang. Nakita ko doon magkahiwalay ang mga pasyenteng babae at lalaki. Napansin ko na mabibilang ang mga pasyenteng babae. Ngunit halos puno ang kwarto ng mga pasyenteng lalaki. Sabi sa akin ng isang facilitator doon, "Brother, pansin mo, mas maraming lalaking pasyente kaysa sa babae." Sabi pa niya, ayon sa research, mas maraming lalaki ang nadidepressed kaysa sa babae kasi hindi sila expressive. Ayon sa research, mas expressive ang babae kaya kaunti lang ang kaso na tinatamaan talaga sila ng depresyon. Sa aking pagninilay-nilay, siguro nga sinadya ni Jesus na magpakita kay Maria Magdalena. Kasi alam ni Jesus na kung ano ang nakita at naramdaman ni Maria Magdalena, ay sasabihin niya agad ito sa mga disipulo. Mga kapanalig, tandaan natin na noong kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, ang isang babae ay walang karapatan magsalita sa gitna ng mga pagtitipon. Sapagkat ang isang babae ay tinuturing na second-class citizen. Kaya't walang karapatang magsalita si Maria Magdalena sa gitna ng pagtitipon ng mga apostol dahil babae siya. Ngunit binago ito ni Jesus. Para kay Jesus, ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay para sa lahat, walang diskriminasyon. Sinabi ni Jesus kay Maria Magdalena, "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking ama at sa inyong ama, sa aking Diyos at sa iyong Diyos." At pumunta si Maria Magdalena
at sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Dahil dyan, tinagurian si Maria Magdalena bilang apostle to the apostles. Mga kapanalig, lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang maging saksi sa kanyang kabutihan. Ang misyong ipalaganap ang mabuting balita ay hindi lamang misyon ng mga pari o ng mga relihiyoso. Anuman ang ating bukasyon sa buhay, tayo rin ay inaanyayahan ni Jesus na pumunta sa ating mga kapatid na nawawalan na ng pag-asa upang ipaalam sa kanila na buhay ang Diyos. Tayong lahat ay tinawag upang padaluyin ang awa, habag, at pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Nawa, marinig natin sa ating kapwa ang mga katagang, tunay ngang buhay ang Diyos sapagkat nakikita ko si Jesus sa buhay mo. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kay San Benito. Mahal na San Benito, hinihiling ko na sa pamamagitan ng iyong banal na pagpapala, pangalagaan mo ako, ang aking mga mahal sa buhay at ang aming tahanan ngayon at araw-araw upang hindi kami mahiwalay kay Jesus at Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng tukso, espiritual na pang-aapi at pisikal na karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.